Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah, Aqidah. At itutuloy natin yung chapter 10. Babu la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi ligayrillah. Ang kabanata na hindi marapat na magkatay para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang lugar na nagkakatay dito ang mga tao nang para sa iba paliban kay Allah. Na kung ang lugar ay kilala na pinag-aalayan ng mga tao para sa Diyos-Diyosan nila, kung mag-aalay ka ng iyong kurban o pangakika, hindi ka dapat mag-alay doon. Iwasan mo ang lugar na iyon at huwag kang gagawa doon ng pagsamba. Katulad nga yung natalakay natin yung doon sa Masjid Dirar, yung masjid ng mga munafik, pinagbawalan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsala doon. At gayon din sa iba pang mga bagay para mas malinaw sa atin tong konteksto nito. So halimbawa may isang lugar na pinagtatambalan si Allah rito. Simbahan. Tama ba na magsasala ang Muslim doon? Hindi. Kasi lugar yun ng pagtatambal kay Allah. So, maaring kumalala ninyo yung kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu, tinanggihan niya na magsala ang mga Muslim sa simbahan doon sa Jerusalem sa kadahilanan na ayaw niya na gagawin itong sunna ng mga Muslim, nakakamkamin nila ang mga simbahan at gagawing masjid. Isa ring dahilan dito na hindi mainam na ang tao ay nagsasala sa lugar na kung saan pinagtatambalan si Allah. Katulad ng kung paanong hindi ka dapat nagsasala sa lugar na maaabala ka. May istorbo ka at may istorbo mo yung iba na nagsasala ka sa gitna ng daanan o doon sa lugar na maraming makakakita sa iyo. Nakita ka nila nagsasala. Tapos makukurious sila sa iyo, papaligiran ka nila, pupunta sa iyo yung guard. Pipigilan ka sa ginagawa mo para tanungin ka kung anong ginagawa mo. Hindi yun kabayanihan. Hindi yun kabayanihan. Yung magsasala ka sa pampublikong lugar. Hindi yun kabayanihan. Ang sala ay dapat pangangalagaan natin na magagawa natin ito ng taimtim. Magagawa natin ito ng tama. Kaya ito ay dapat na ginagawa sa lugar na mainam na paggawan nito, inshallah. Sumunod na tinalakay dito sa chapter na ito, iniulat ni Thabit bin Ad-Dahhak radiyallahu anhu, qala nadara rajulun an yanhara ibilan bibawana. Meron daw lalaki na nagnadar, alam niyo yung nadar na manata, na magkakatay daw siya ng kamelyo doon sa bawana. Yung bawana, isa itong lugar sa pagitan ng Makkah at Madina. Gusto niya mag-alay doon. At itong tao na ito ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon sa bawana, meron ba roon na wathan, rebulto, o Diyos-Diyosan na kabilang sa mga Diyos-Diyosan ng Jahiliya na sinasamba? Meron ba doong sinasamba na iba paliban kay Allah? Ibig sabihin, doon ba sa bawana ay meron doong altar na sumasamba mga tao rito liban kay Allah? Yan ang tinutukoy dito. Kasi kung sa pagsamba, pwede naman sumamba kahit saan yung Quraysh, di ba? Kung naalala ninyo yung hadith tungkol doon sa isang sahaba, si Orfota, na naiulat niya na kung wala raw silang dalang Diyos na sasambahin, as in yung rebulto na sasambahin, nagtitipon daw sila ng lupa o buhangin, gagawin nila itong punso, at gagatasan nila yung kambing sa ibabaw nito at doon na sila magtatawaf, doon na sila magpapaikot-ikot.
So pwede silang gumawa ng pagsamba saan man nila gusto. At yun din yung naiulat tungkol kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaman ito ay hindi na pagtibay, na maaaring ginagawa rin ito ng iba pang mga Arabo, na minsan daw si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ay natawa, mag-isa, na wala naman siyang kausap. Basta nakatigil lang siya, tapos napangiti siya at natawa. Kasi raw naalala niya na minsan daw, wala siyang daladalang Diyos sa kanyang paglalakbay, gumawa siya ng Diyos sa pamagitan ng dates. Hinugisan niya yung dates, siguro may paa, may kamay, may ulo. Sinamba niya yun at nung nagutom siya, kinain niya yung kanyang Diyos. So natawa siya doon. So bagaman hindi na pagtibay, pero maaaring ginagawa rin yun ng ibang Arabo. Maaaring ginagawa rin yun ng ibang Arabo. Katulad ngayon, halimbawa, o yung mga Kristiyano, minsan sa totoo lang, nakakatawa sila, pero kapag maalala natin kung ano yung parusa sa kanilang pinagagawa, maawa rin tayo sa kanila. Nakaawa rin talaga sila na sila ay nasa pagkaligaw. Tingnan niyo yung mga Kristiyano. Nakakakita sila ng kung ano-anong hugis, sasabihin nila, Jesus, Mama Mary, kahit inihian ng lasing, bumakat doon sa pader, may hugis ni Jesus daw. Ayun, tinirikan na ng kandila. Mahimala raw na lumitaw. Meron pa akong nakitang isang post, gago rin yung nag-post dun eh. Yung puwet ng aso na courting Jesus, sabi niya, ito, sambahin nyo. Hindi naman nakakatawa yung ganun na. Kahit tayong mga Muslim, hindi natin dapat tinatangkilik yung ganung mga biro. Hindi da'wa yun, pangiinsulto yun. Pangiinsulto yun sa kanilang relihiyon. Magkaiba ang da'wa, na ipapabatid mo sa kanila na mali ang kanilang ginagawa, at iba pa yung pangiinsulto sa kanilang relihiyon. Kaya nga merong aya, di ba? Huwag ninyo mumurahin ang mga sinasamba nila liban pa kay Allah, dahil mumurahin din nila si Allah bilang ganti nang wala naman silang nalalaman. Huwag ninyong mumurahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong hahamakin, huwag ninyong iinsultuhin. Yung nga, minsan nakakapagsalita ako ng ganun, pero bandang huli naiisip ko, kumbaga, nakakatawa sila pero nakakaawa, mas nakakaawa sila kung tutuusin. Mas nakakaawa sila kung tutuusin dahil sa kanilang pagkaligaw. So nga, tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron ba dong rebulto na sinasamba o meron ba dong altar o lugar ng pagsamba doon sa bawana? Qalu la. Sinabi ng mga tao, ng mga sahaba, radiyallahu anhum, la, wala. Qala, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Doon sa bawana, meron ba dong id o pagdiriwang na ginagawa nila? Meron ba sila ng mga pagdiriwang, kapistahan o mga pagtitipon? Na ang Eid na tinutukoy dito, syempre Eid na selebrasyon na inuulit taon-taon. Ito ang technical na kahulugan ng Eid. Ang isang bagay o isang pagdiriwang ay may tuturing na Eid kung ito ay ginagawa taon-taon, paulit-ulit. Kaya nga siya tinawag na Eid. Ada, yaudu. Ada, bumalik. Yaudu, bumabalik. Eid, nagbabalik-balik. Kung ang pagdiriwang, hindi naman inulit-ulit, nagdiwang lang yung tao. Kasi nag-asawa yung isang brother, walima. Hindi yun Eid. Pwedeng gawin yun. Pero kung yung walima na yun na nangyari dun sa araw na yun ng kasal, uulitin nila sa susunod na taon, sa mismong petsa, bilang anniversary, yun ay Eid. At yun ay bawal. Yun ay bawal. So sa ganito ninyo iintindihan ng distinction sa pagitan ng iba't ibang mga selebrasyon. Na kung ito ay nauulit, ito ay bawal. Mga anniversary, mga Foundation Day, Independence Day, kung ano-ano, Pasko, o ano pa man, yun ay Eid at hindi dapat tinatangkilik ng mga Muslim. Kasi dalawa lang ang Eid natin, Idul Adha at Idul Fitr. Okay? Kung halimbawa yung Al-Hijrah, o mag-uutos si Manong, bukas mag-celebrate tayo Foundation Day ng Al-Hijrah. Walang ganun.
Walang ganun. Tablahin nyo na siya pagka ganun yung ginawa niya. Hindi pwedeng tatangkilikin ng Muslim ang mga ganung uri ng pagdiriwang. At minsan, yung katulad na nakwento ko sa inyo, sa Mindanao, pagka sinabi nilang kanduri, iba-iba na yung kahulugan nun. Minsan, lang talaga, salo-salo kasi nagsiselebrate lang sila, nakagraduate yung anak nila, naging architect na yung anak nila, ganun. Pero minsan yung mga kanduri na yan, o mas malamang pa nga death anniversary nung namatay. O kaya ika 7 days, 40 days, 100 days, parang Kristiyano yung ginagawa nila. Kaya pagka sa mga ganun, magtanong ka muna, ano bang meron? Anong ikakanduri ninyo? Kasi ako hindi ako nagtatanong dati, basta sumasama lang ako, tapos malalaman ko na lang, nandun na ako, death anniversary pala. Ang sarap pa naman nung tiyula itom. Ang sarap ng pagkakaluto ng pagkain. Kain ako ng kain doon, death anniversary pala yung napuntahan ko. So pagka ganun, magtanong kayo, tapos linawin nyo lang sa kanila, magsalita kayo ng malumanay na wala sa Islam yun. Pero tingnan nyo rin, inshallah, kung yung nag-imbita sa inyo ay pwede bang tanggihan. Okay, so dito na papasok din yung man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kung kaya ninyong tanggihan nyo. Kung siyang patuan mag-iimbita sa inyo, punta ka, kanduri. Sige, punta ka na lang. Pero kung hanggat maaari, huwag kang kumain, pwede, inshallah. Pero yun nga, ang mahalaga, malinaw sa atin ngayon kung ano ang pinagkaiba ng mga Eid na ito na tinukoy, yung tinatanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang mga selebrasyon. Kung yung selebrasyon hindi naman nauulit, walang problema. Graduation, o kumbaga, kahit yung yung tinatawag na ano bang tawag doon, yung grand opening, yun pwede. Pero huwag nyo nang i-celebrate yung anniversary. Huwag nyo nang i-celebrate yung mga ganun-ganun na mga anniversary. Actually, problema yan ngayon sa Kaya hindi ako excited dun sa yung ALIVE, yung Arabic Language and Islamic Values Education, na sa Mindanao tawag nila ISAL, Islamic Studies and Arabic Language. Hindi ako excited doon kasi nandun pa rin yung yung impluwensya ng kuffar. Pagka Foundation Day, pagka mga celebration, dapat makikiselebrate ka rin kasi pinapasweldo ka ng DepEd. Mahirap na malalagay ka sa posisyon na hindi ka makakatanggi. Kaya yung mundo talaga napupuno ng fitna, napupuno ng pagsubok. At dapat ang Muslim ay magsikap na panghawakan ng kanyang relihiyon sa abot ng kanyang makakaya. Dahil hihirap pa ito, titindi pa ito. Dahil darating ang panahon, ang tao na naninindigan sa kanyang relihiyon, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakabi di jamar, katulad ng tao na may hawak ng nagbabagang uling. Ano yun? Baga, yun, baga. May hawak siyang baga. So mahirap hawakan, di ba? Yung alam barbecue na mainit, di ba mahawakan yung baga pa kaya. So darating yung panahon na magiging mahirap ang paninindigan sa relihiyon. Actually, nangyayari na nga ngayon na maraming mga nasasakripisyo yung mga Muslim para lang maisabuhay nila yung kabuhayan nila, negosyo nila o yung trabaho nila at iba pa. Siya tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron bang Eid doon na ginagawa yung mga tao? Sinabi ng mga sahaba, wala. So maraming tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi naninigurado siya. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga, dapat na malaman ng Muslim, walang anumang bagay na mabuti liban na lamang na itinuro sa atin ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walang bagay na masama liban na lang na ipinagbawal ito sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Lahat nilinaw na niya. Kumbaga, hindi namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lang na malinaw na ang mga pamantayan, mga panuntunan, mga batas sa relihiyon na ito. Na kahit wala pa yung mga bagay
Halimbawa, may mga bagay ngayon na wala nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan natin yung mga saligan ng relihiyon na ito, makakarating tayo sa konklusyon kung ang bagay na yun ay haram ba o halal. Okay? Kung ang bagay na yun ay haram ba o halal. Kasi malinaw na yung mga panuntunan ng relihiyon na ito. Bago pa mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kompleto na at perpekto ang relihiyon na ito. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sa araw na ito ay kinumpleto ko ang aking mga biyaya sa inyo at piniperpekto ko ang inyong relihiyon at pinipili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Na ibig sabihin, tayo ngayon, kumbaga, kung mayroong mga ganitong hadith na mababasa natin, makikita natin kung paanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbalasakit sa kanyang ummah, hindi lang dun sa kanyang henerasyon, kundi sa mga susunod na mga henerasyon. So nagmamalasakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sa susunod na mga henerasyon hanggang sa dulo ng panahon. Kasi bahagi ng ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng tao mula sa panahon niya hanggang sa dulo ng panahon. So nagtanong muli si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi, nagsabi na siya. Sa tatlo yung tinanong niya. Meron ba dong rebulto na sinasamba? O Diyos-Diyosan? O meron ba dong Eid na ginagawa ng mga tao? Dalawa lang pala, dalawang tanong. At sinabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awfi binadarik fa innahu la wafa'a linadarin fi ma'siyatillahi wala fima la yamliku ibnu Adam." Tuparin mo ang iyong panata dahil walang anumang pagtupad sa panata sa pamagitan ng pagsuway kay Allah. O anumang bagay na hindi tangan ng anak ni Adan. Ano ibig sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ka pwedeng tutupad ng iyong panata kung ang panata na ito ay pagsuway kay Allah. Okay? Walang panata, hindi ka pwedeng tutupad sa panata na may kalakip ito na pagsuway kay Allah o ang mismong panata mo ay pagsuway kay Allah. Okay? Bawa, panata mo, nagwallahi ka pa wallahi mamayang gabi inom ako ng alak. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mamamanata ng ganun. O kaya hindi ka pwedeng mamamanata ng bagay na wala ka namang kakayanan dito. Sabi mo, wallahi bubuhayin ko yung patay. Mamamanata ka na bubuhayin mo yung patay. Hindi pwede. Hindi pwede. Okay, so kalagdagang mga paliwanag dito. So ngayon, yung bawana na tinukoy dito, maudiun fi asfali Makkah wakila bayna Makkata wal Madina. Ito raw ay lugar na nasa pagitan ng Makkah at Madina. Sumunod na tanong, malladhi yadullu alayhi qawluhu hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? So anong ibig sabihin ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron ba ritong rebulto na sinasamba, na rebulto ng panahon ng jahiliya? Sinabi, yadullu alal man'i minal wafa'i bin nadari idha kana fil makani wathanun walau ba'da zawalihi. So may dagdag na detalye rito. Mashallah. So ito raw ay tumutukoy sa pagbabawal. Natutuparin mo ang iyong panata na dito anong pinanata ng lalaki? Anong panata niya? Magkatay ng anong hayop? Binanggit ko kanina. Katay ng kamelyo. Magkatay ng kamelyo. So bawal natutuparin yung kanyang nadar, yung kanyang panata sa lugar ng rebulto kahit pa inalis na yung rebulto na yun. Kahit inalis pa yung rebulto na yun. Ngayon bakit? Inalis na nga yung rebulto, di ba? Bakit bawal pa rin? Kasi nga, oo, maaaring inalis na yung rebulto doon pero nananatili pa rin yung alaala ng tao na yung lugar na yun ay dedicated para sa Diyos-Diyosan. So kung magkakatay ka doon ng hayop, isipin nila, si ganito, nagkatay na naman para sa Diyos-Diyosan. So kumbaga,
yun ang dahilan kung bakit pinagbawal ito. Yun nga, bahagi pa rin ito ng tinatawag na saddud dhari'ah. Saddud dhari'ah, ano ibig sabihin? Pagsasara sa pinto ng kasamaan. Sad, ibig sabihin pagpigil o yung ano nga, yung pagpigil, pagsasara, pag-awat, pwede rin, o pagsawata, yung dhari'ah, kasamaan. Okay, saddud dhari'ah, pipigilan mo na mangyari ang kasamaan. So nga, sa pamagitan ng hindi natin pagkatay sa lugar na mayroong rebulto rito, kahit dati pa may rebulto, ngayon wala na, para hindi na maalala ng mga tao na yung lugar na yun ay pinagkatayan, o hindi ka mapagkamalan na ikaw ay nagkakatay ng hayop sa rebulto na yun. Kaya nga, dito rin naalala ko bigla. So kung dito, pwede nating makuhang aral din dito na, eto nga, di ba? Kung bawal magkatay sa lugar na may rebulto o dating may rebulto, kahit tinanggal na yung rebulto doon. So ang Muslim ay hindi rin marapat na nasa lugar na hindi siya pwede doon o hindi siya dapat na naroroon. Okay, halimbawa yung Muslim, minsan na ano ko yan merong coffee shop sa Davao. Paggabi beer house yun. Nung pagpasok namin doon, ano pa siya, okay pa siya. Tapos maya-maya may kumakanta na, may live na kumakanta, bading pa. So para siyang beer house talaga sa gabi. Kulang na lang GRO. Sinabi ko yung mga kasama ko na hindi magandang nandito tayo kasi na ito Kumbaga, beer house na yun, pinunta natin dito, kape, tapos ngayon may kumakanta na, tapos may nagsiserve na ng beer. So umalis na kami noon. Umalis na kami doon. Parang ganun yung kasi yung karamihan ng setup ng ibang mga restaurant, ganun Kung naalala niyo yung restaurant sa San Fernando dati, yung dating pwesto ng ewan kung ngayon ganun pa rin sila. Lumipat na sila Yung Spice Avenue, alam mo yung Smile? Yung may biryani. Sa gabi, beer house yun. Sa gabi. Pero sa araw, wala namang nagbibidyo. Kaya talagang kainan siya sa araw. So kung may mga ganong lugar, iwasan nyo na kung kakain man kayo doon ng araw, hindi kumain kayo ng araw, pero sa gabi, huwag na kayo tumambay doon sa gabi. Huwag na kayo tumambay doon sa gabi. O kaya kasi uso, kahit bago pa mag-pandemic, merong mga open air na mga kainan na merong nagpe-perform na banda. O minsan indoor, ganun, may nagpe-perform na banda. Iwasan yung kumain doon sa mga ganung lugar. Kasi hindi yun kaaya-aya para sa Muslim na nandun ka. Di isipin nung tao makita sa'yo unang-una, si Allah, na nandun ka para sa music. O mamaya, hindi mo alam, kumakain ka, gumaganon-ganon ka na rin sa pinapatugtog dun. So iwasan yung mga lugar na hindi karapat-dapat ang Muslim doon. Iwasan, inshallah. Kahit nga yung dagdag na nga natin, minsan yung mga sports, yung sobrang pagtangkilik sa sports, actually yung mga sports na yun, wag kayong magiging panatiko dyan kasi sugal yan Sugal yan. Actually yung mga scholar, nabanggit ko na to dati, sa tindi ng pagbabawal nila, pinagbawalan nila yung mga tao na magsuot ng mga jersey na may pangalan ng mga player na kupar lalo na. Mga Ronaldo, Messi, ganun. Yan, anong suot mo? Emirates. May mga scholar, pinagbawal talaga nila kasi sugal yung sugal yung sports sa totoo lang, sugal. Kaya sabi nila, pag nagsusot ka ng ganyan, pinopromote mo yung sugal, pinopromote mo yung sugal. So ito ay, kumbaga, nagpapaalala din sa atin na huwag tayo pupunta doon sa lugar na hindi tayo dapat nandun. Huwag tayo pupunta sa lugar na hindi tayo dapat nandun. Okay? Merong may brother, sa lubong natin, padaan tayo San Juan. Sa lubong natin, palabas siya doon, beer house. Tapos pag tinanong mo siya, anong ginagawa mo dyan? Nagdadawa. hindi yung lugar ng dawa. Anong dadawahan mo dyan? Anong dadawahan mo dyan? Nagpunta yung tao dyan para magkasala, hindi para, kumbaga makaunawa o tumanggap ng paalala
ni Allah. Mamaya, nandun ka sa loob, biglang umulan ng apoy dyan, umulan ng bato. O dinadamay ka, kahit sabihin mo pa na, hindi ka umiinom o hindi ka nag-table ng babae, huwag ka pupunta doon, hindi ka dapat nandoon. Sumunod, malladhi yadullu alayhi qawluhu fahal fiha idun min a'yadihim. Ano ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa tanong niya na, meron ba silang id na ginagawa dito? Sinabi ni Sheikh, yadullu alal man'i min al-bara'ati bin nadri bimakanin fihi idun min a'yadil jahiliyati walau ba'da zawalihi. So katulad din ng una. So kung yung lugar na yun ay lugar ng mga pagdiriwang nila na paulit-ulit, huwag ka rin magkakatay doon. Kahit pa wala na yung pagdiriwang na yun. Yung mga lugar ng pagdiriwang, kumbaga kumbaga halimbawa sa mga plaza, madalas doon pinagdiriwang yung mga pesta, di ba? Doon nagsasayawan. Huwag ka rin magkatay doon ng iyong kataying hayop. Paano yung pag-Eid? Tapos doon kayo nagsala ng Eid sa plaza. Di sa ibang lugar kayo magkatay. Pwede naman magkatay sa ibang lugar. Pagbalik nyo ng masjid, doon na kayo magkatay, pwede naman, walang problema. Mahuwal idu wa mal muradu bihi huna. Anong ibig sabihin ng Eid at ano ang tinutukoy dito? Al-idu ismun lima yaudu min al-ijtima'i lil-ami ala wajhin mu'tadun. Ang Eid daw ay ang tawag sa anumang nauulit-ulit na pagtitipon ng mga tao taon-taon sa kaparaanan na nagiging bahagi na ito ng tradisyon. Yun ay Eid. Okay? So katulad ng binanggit niya natin kanina, sample, Foundation Day, birthday, death anniversary, wedding anniversary, kung ano-anong anniversary, lahat yun ay may tuturing na Eid. So hindi dapat nag-celebrate ang Muslim ng ganun. Wal muradu bihi huna al-ijtima'u al-mu'tadu min ijtima'i ahlil jahiliyah. Ang Eid na tinutukoy dito, syempre yung Eid ng mga pagano na mga Arabo. Malladhi yadullu alayhi qawluhu awfi binadrik. Anong ibig sabihin ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuparin mo ang iyong panata? Sasagot, yadullu ala anna ad-dhabha lillahi fil makani alladhi yudbahu fihi al-musyrikuna li ghayri Allahi ma'siyah. Ito ay tumutukoy na ang pagkatay para kay Allah sa lugar na dito ay nagkakatay ang mga musyrikun para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang pagkatay na ito ay pagsuway kay Allah. Hindi ito katanggap-tanggap na pagsamba. At maaring ang abot pa ito sa antas na yung kurban mo hindi tanggap o yung akika mo hindi tanggap. Okay? So actually bukod pa rito, bukod pa doon sa mga altar, yung buti naalala ko, yung magkakatay ka malapit sa sementeryo o malapit doon sa may nakalibing, so hindi ka dapat magkakatay doon. Kasi ganun din, mapagkakamalan ka na nagkatay para doon sa patay. Okay? Halimbawa, si Manong magkakatay doon sa may nicho nung magulang niya, hindi pwede. Okay, dito tayo magkakatay sa may pinaglibingan natin, sa gagawin nating makbara, sa ginawa natin na makbara, hindi pwede. Okay, pati yun ay hindi pwede na doon magkakatay. Kasi, kumbaga, bagaman hindi siya lugar ng shirk, makbara naman, di ba? Makbara ng Muslim, sementeryo ng Muslim, hindi siya lugar ng shirk, pero hindi siya lugar ng pagkatay. At sa parehong prinsipyo, na maaring mapapagkamalan ka na yung pagkatay mo ay para sa Diyos-Diyosan, kapag nagkatay ka sa altar ng Diyos-Diyosan, ang pagkatay mo sa sementeryo ay maaring mapagkamalan na nagkakatay ka para doon sa nakalibing sa sementeryo na yun. Kaya bawal din. So, ilalagay ng Muslim ang kanyang sarili sa tamang lugar, inshallah. At sumunod sinabi, malladhi yuqadu min qawlihi fa innahu la wafa'a linadarin fi ma'siyatillah. So, anong ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang pagtupad ng panata kung ito ay may kalakip na pagsuway kay Allah. Yung nga, yuqadu minhu anna hada nadarun ma'siyatun law wujida fil makani ba'dal mawani. Na maunawaan natin na ang pagkatay na ito ay magiging isang uri ng pagsuway
kung merong anumang dahilan na ito ay maituturing na pagsuway. Yung nga nagkatay sa lugar ng rebulto, sa altar ng rebulto, nagkatay sa lugar na kung saan nagtitipon ng mga tao para sa kanilang piyesta, nagkatay sa sementeryo o nagkatay sa lugar na hindi dapat pagkatayan. So hindi dapat tuparin ang nadar sa lugar na ito. Kumuha siya ng ibang lugar, doon niya tuparin ang kanyang nadar na pagkatay ng hayop. At sumunod, panghuli, mama'na qawluhu wala fima la yamliku ibnu Adam. Hindi ka pwedeng mamamanata ng anumang bagay na wala kang kakayanan dito. O walang kakayanan dito ang tao. So, ang sinabi, ang kahulugan nito, al-ma'na ida allakan nadar ala shay'in la yamlikuhu kana yaqulu ala nadarin in shafallahu maridi an a'tik abda fulan. Okay. So limbawa raw sasabihin ng tao na kapag ako'y gumaling, papalayain ko ang alipin ni Polano. Hindi sa kanya yung alipin. Alipin ng ibang tao. Pero ang pinanata niya, actually ito nga yung ano eh. Ito na yung panata na makruh, na merong kondisyon. Di ba natalakay na natin ito, yung panata na makruh. Halimbawa, kapag ako nakapasa ng exam, magpa-fasting ako 3 days. Hindi mo, may mga scholar, haram pa nga sa kanila to, hindi mo pwedeng lalagyan ng kondisyon ang pagsamba kay Allah. Basta gawin mo lang nang walang hiningi kang kapalit. So, yun, dun palang foul na. So dito, mas foul kasi gagawin niya ang isang bagay na wala naman siyang kakayanan dito. O wala naman siyang pakialam dito. Papalayain niya yung alipin ng ibang tao na hindi naman niya alipin. So, hindi pwedeng mamamanata ka na gagawin mo ang isang bagay na wala ka namang kakayanan dito o wala kang karapatan dito. Okay? So, hindi pwede na mamamanata ang tao sa ganitong kaparaanan. May konti na lang palang natitira. Tapusin na natin ito, Shama. Udkur ma yustafadu min hadithi Thabit, banggitin ang mga aral na makukuha doon sa hadith ni Thabit. So meron tinukoy na 4. Una, anna taksis al-baka'a bin nadari jaizun idha khala min al-mawani. So pwede kang tumupad ng iyong panata sa anumang lugar na walang pagsuway dito, na walang anumang magiging kalakip na pagsuway dito. Halimbawa nga sa pagkatay, hindi ito lugar ng rebulto, hindi ito lugar ng pagdiriwang, hindi ito sementeryo, ano man, pwede kang magkatay doon, inshallah. Pangalawa, at tahdiro min musyabahatil musyrikina fi a'yadihim. Ang pagbababala laban sa paggaya o pagiging katulad ng mga musyrikin, ng mga pagano sa kanilang mga pagdiriwang. Kasi nga kung nagkatay ka doon sa lugar na doon sila nagdiriwang, isipin ng mga tao, nagkatay ka rin para sa kanilang rebulto. O kaya yung pagkatay mo may kinalaman sa pagdiriwang nila. So gayon din, naalala ko rin uli. Halimbawa, akika. Tapos yung akika mo, matatapat sa Pasko. December 25. So, ipinayo ng ating mga scholar na kung merong ganito, ipagpaliban na lang sa ibang araw. Ipagpaliban. Kasi, maaaring pagka nakita ka ng kuffar na nagkakatay, nagluluto, namamahagi ng pagkain, nagpapakain sa mga tao, hindi nagbuka ka rin nakikipiesta o nakikipasko. So, ipagpaliban mo yung akika sa ibang araw, inshallah. At actually, maganda nga sa kapag ganitong mga Pasko o bagong taon niyo, basta pagdiriwang ng kuffar, dapat ang Muslim business as usual lang. Bawa, may negosyo ka, di buksan mo lang yung tindahan mo, huwag ka magsasara. Parang wala kang pakialam sa pagdiriwang nila. Nasa construction ka, ituloy nyo yung trabaho nyo kahit araw ng Pasko. Ituloy nyo, para makita ng mga tao na wala kayong pakialam sa selebrasyon nila. Merong trabaho. O kung pwedeng pumasok, di pumasok ka, para lang may pakita mo na wala kang pakialam sa araw na ito na nilalapastangan si Allah. Dahil ang pagdiriwang sa Pasko ay paglapastangan kay Allah na binibintang ng tao kay Allah na siya ay nagkatawang tao o nagkaroon ng anak. Okay?
tatay nyo nga eh. Sige, sabihan nyo yung tatay nyo. Tatay nyo, si Ali, sabihan nyo. Anak mo yun, no? Baka masapak kayo nun. Di ba? Anak mo yun, kamukha mo, kalbo rin eh. Oh. Anak mo yun, sigurado, anak mo yun. Sabihin, hindi nga, kamukha mo, kalbo eh. O, masasapak kayo nun. Eh si Allah pa kaya, sasabihin nyo, may anak. Di ba? Ang Pasko ay paglapastangan. Kaya wala tayo dapat na kinalaman doon. At yun nga yung nasabi kong business as usual. So gawin lang yung normal na ginagawa. Pero kung wala naman pasok, bawa si Ahmad, walang pasok, edi wala naman siya kasalanan doon kung wala talagang pasok. Di ba? Ano na lang, magpahinga na rin, inshallah. Pangatlo, adan na ba? Sige, kunin na natin itong dalawa. Annan nadra al-ma'siya la yajuzu al-wafa'u bihi. Ang anumang panata sa pagsuway kay Allah o may kalakip na pagsuway kay Allah ay hindi dapat tuparin. At pang-apat, la nadra libni Adam fima la yamlik. Hindi maaring mamamanata ang tao na gagawa siya ng isang bagay na wala naman siyang kakayanan na gawin ito o wala siyang kakayanan na panghimasukan ang bagay na ito. Nakatulad nung naging sample nga na palalayain niya yung alipin ng iba. Okay? O mamamanata siya halimbawa na kapag gumaling yung sakit ko, ipamimigay ko yung tinda ni Saad sa tindahan niya, ipamimigay ko lahat. Wala ka namang karapatan dun eh. Hindi ka pwedeng mamamanata ng ganun, alhamdulillah. So nalinaw na natin ito, chapter 10. Ay, ano mong chapter ito? Chapter 11 pala ito. Chapter 11, so sa susunod chapter 12 na, Babu minasyirkin nadari ligayrillah. Ang kabanata tungkol sa pagtatambal sa pamagitan ng pamamanata sa iba paliban kay Allah. Sa pamanata sa Manawag, Santo Niño, sa Nazareno at kung ano-ano pa. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ayun, okay na yun, inshallah, kasi ano na, alam. Di wag sila magkatay sa loob ng simbahan. Ha? Magsasala? Kung ganun kasi, maraming nangyari na wala namang problema. Walang nakita problema yung mga scholar.